Good morning po sa inyong lahat. Ang aking morning ay kanina pang alas 4 ng umaga dahil sa simbang gabi. Hindi ko alam kung kayo ay nagsimbang gabi na at nagsimba ulit o sadyang, Father, hindi ko kayang magsimbang gabi. Pero wag ko kayo mag-alala sapagkat hindi naman yun lamang ang panuntunan sa mas masaya at kompletong selebrasyon ng Pasko. Kahit na nasindihan na sa halos lahat ng lugar ang iba't ibang palamuting pamasko. Kahit na meron ng mga Christmas party, meron na tayong mga handaan, huwag nating kalilimutan, meron pang higit dyan na tanda ng tunay na diwa ng Kapaskuhan. At yun sana ang wag nating makaligtaang gawin. Ano yung biyaya? Sabi nila, magic of Christmas. Pero hindi magic ang tawag doon. Ang tawag doon, biyaya. Grace of Christmas. At ano yung biyayang yun? Kapag magpapasko, hindi lang dumadami ang humihingi, dumadami rin ang nagbibigay. Yun ang hiwaga at biyaya ng Pasko. Inilalabas sa atin, ipinapaalala sa atin, binubuhay ng Kapaskuhan ang kakayahan nating magbigayan. Kaya nga nakakatuwa ho. At yan ang biyaya ng Pasko. Kaya yung sinasabi sa ating kasulatan na kaharian ng Diyos ay dumating na. Si Elias ay dumating na. Ano ang kaharian ng Diyos? Hindi lamang ito yung malayo pa at matagal pa. Hindi ba, Father, ang first coming of the Lord ay Christmas? Yung second coming, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero ang paghahari ng Panginoon, pwedeng ngayon at nandito na. Paano at saan at kailan? Kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ang kabutihan, ang katotohanan, ang pagmamahalan nandoon. Dumating na at nangyayari na ang kaligtasan at ang kaharian. Kaya nga mga kapatid, 9 na araw bago ang Pasko. Huwag nating kalimutan, wala lamang sa palamuti, sa regalo at handaan at ingay, ni hindi lamang sa pagbubuo ng simbang gabi, magiging makulay at maliwanag ang Pasko ng tao. Sa pagpapatuloy ng misang ito, ipanalangin natin sa Diyos na sana nitong mga nagdaang buwan, nitong mga nagdaang linggo, maraming beses man tayong natukso na maging madamot, maging makasarili. Maraming beses man tayong tinalo ng galit, ng inggit, ng paghihiganti. Sana, Lord, bago magpasko, bago matapos ang taon na ito, magliwanag ang isang katulad ko, hindi lamang sa aking katalinuhan, hindi man sa aking kayamanan, kundi higit sa lahat, sa ibigay mong kabutihan. Amen. Magsitayo po ang lahat.